Jesus. Ayan, kaya tayo pong lahat ay maghanda na at sa ilang sandali na lamang po ay mag-uumpisa na po tayo sa ating pananambahan. Ayan, muli po isang mapagpalang araw po sa ating lahat at salamat sa Panginoon sa pag-iingat niya sa atin sa umagang ito. Tayo nakarating dito ng ligtas at magkakasama-sama tayo upang mag-celebrate sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Ayan, ngayon po sa ating call to worship, babasahin ko po ang Psalm 150. Praise the Lord. Praise God in His sanctuary. Praise Him in His mighty heavens. Praise Him for His acts of power. Praise Him for His surpassing greatness. Praise Him with the sounding of the trumpet. Praise Him with the harp of lyre. Praise Him with tambourine and dancing. Praise Him with the strings and flute. Praise Him with the clash of cymbals. Praise Him with the resounding cymbals. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Kaya tayo po'y manalangin. Hallelujah, Lord. Tunay nga, Lord God, na kapuri-puri ka, O Lord. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa kabutihan mo. Pinupuri ka namin, Lord God, sa kadakilaan mo. Pinupuri ka namin, O Lord, sa pag-ibig na patuloy mo pong ibinababa sa bawat isa sa amin. Salamat, O Lord God, sa buhay mo na binigay mo upang kaming mga anak mo ay mailigtas, Lord God. Inako mo ang aming mga kasalanan. Ikaw, Panginoon, ang tunay na Diyos na buhay na talagang hindi magmamaliw ang pag-ibig sa amin, Lord God. Kaya nga po, O Lord, karapat-dapat ka lamang pong purihin, karapat-dapat ka lamang pong sambahin, Panginoon. Nagpapasalamat kami, O Lord, sa patuloy na pag-iingat mo sa amin, sa patuloy na paggabay mo sa bawat isa sa amin. Ikaw ang siyang patuloy naming pupurihin at sasambahin sa aming mga buhay, O Lord. Maraming salamat din po sa panibagong umaga na ito, sa panibagong buhay na ibinigay mo sa amin. Ikaw po nawa ang mapapurihan namin at maitanghal namin sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat pong muli sa umagang ito, Panginoon, ay samahan mo kami, Panginoon, upang maranasan namin, Lord God, naway maranasan namin ang inyong presensya, O Lord. Sa pagsisimula pa lamang po namin ngayong umaga, Panginoon, hawakan mo po ang lahat ng gaganap, ang lahat ng sa aming worship service, O Lord God, ay ikaw ang siyang manguna. Ikaw ang siyang patuloy na kumilos at humawak sa bawat isa, Panginoon, sa lahat ng gagamitin mo. Lalo na rin po, Panginoon, sa magbibigay ng mensahe mamaya, ikaw ang siyang patuloy na talagang mangusap, Lord God. Maraming salamat pong muli. Sa inyo po namin binibigay ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Yan. Tayo pong lahat ay tumayo na at tayo'y magbibigay papuri sa Panginoon.
po ay magpuri sa ating Panginoon. Sambahin ang ngalan niya dahil siya ay tunay na buhay simula sa araw ng kanyang pagkabuhay hanggang ngayon. Siya ay talagang nagahari sa ating mga puso at sa ating sambayanan. Of you, one thing that we desire, that as we worship you, Lord, come and change our lives. Arise, 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 take your place, be enthroned. Holy God, as we sing, arise, arise, arise. One thing we ask of you, one thing that we desire, and as we worship you, Lord, come and change our lives. Arise, 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 take your place, be enthroned on our praise, arise, King of Kings, Holy God, as we sing, arise, arise, one more time. We lift you up. We lift you up. We lift you up on our praises. We lift you up. We lift you up. We lift you up on our praises. We lift you up. We lift you up. We lift you up on our praise. One more time. We lift you up. We lift you up. We lift you up on our praises. We lift you up. We lift you up. We lift you up on our praises. Arise, arise, King enthroned on our praise. Arise, King of Kings, as we sing, arise, 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 King of Kings, be enthroned on our praise. Arise, King of Kings, Holy God, as we sing, arise.
from the everlasting to the one we live, the Father's only Son. As you came from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. You lived, you died, you rose again on high, and you opened the way for the world to live again. Hallelujah. Yeah, you lived and you died and you rose again on high, and you opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. Hallelujah. For all you've done. Hallelujah. For all you've done. At kantahin po natin ang King of Kings para sa pag-aalaala ng kanyang kabanalan at paghahari sa ating bayan, sa ating mundo, dahil paglabanan niya ang lahat ng kahirapan and suffering, even yung betrayal ng mundo. Ngunit sa ngayon, siya pa rin ang nagwagi at nagpanalo para kalulutas ng ating mga kasalanan. The darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven would come running. There was mercy in your eyes to fulfill the law of prophets, to a virgin praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw through the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for us I could die. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of majesty, praise forever to the King of Kings. In the morning that you rose, all of heaven held its breath, till the song was moved for good, for the Lamb has conquered death. And the dead from rose their tombs,
and the angels stood in awe, for the souls of whom will come to the Father have restored. The Church of Christ was born, then the Spirit left their fame. Now this gospel truth of told, shall not kneel, shall not fade. For His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise the Father. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King. One more. Let's praise the Father. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Manalangin po tayong lahat. Pinupuri ka po namin, pinasasalamatan, Ama, sa lahat-lahat ng iyong mga biyaya sa amin. At higit sa lahat, sa iyong anak na si Jesus, na siyang dahilan kung bakit kami nagsasama-sama sa araw na ito, kung bakit kami may inaalala at tinatamasang kapayapaan, kagalakan, kalayaan sa aming mga buhay. Patuloy po namin inaalala ang lahat ng mga ginawa na aming Panginoong Hesukristo, na siyang aming tagatubos, na siyang nagmahal at nagpatawad sa aming mga kasalanan. Na siyang naghahari ngayon sa aming buhay. Kulang ang mga salita para maipabatid ang aming mga, ang nilalaman ng aming mga puso na punong-puno ng pasasalamat at pagdakila sa Kanya. Salamat, Ama, dahil sa aming mga kasalanan, sa aming mga pagkakadapa, sa aming karumihan, ay nariyan ang iyong hindi magmamaliw na pagmamahal mula pa noon hanggang ngayon, hanggang sa hinaharap. Salamat dahil mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan, kami ay iyong iniibig. Patawarin mo kami, Ama, sa aming mga patuloy na pagkakasala sa araw-araw na kasama pa rin sa aming patuloy na itinataas sa iyo
pagtibayin, palakasin, sapagkat ang tunay na laman ng aming puso ay pasasalamat at pagnanais na maluwalhati ka sa bawat sandali ng aming buhay. Kami man ay nadadapa. Ito ang tunay na nasa kaibuturan ng aming mga puso, na nawa ay sa lahat na aming mga ginagawa, maliit man, malaki, sa pang-araw-araw na aming buhay, maidambana ka namin, maipakita namin kung gaano kami ka-grateful sa'yo. Panginoon, salamat dahil sa mundong ito meron kaming kaligayahan sa aming mga pamilya, sa aming mga kaibigan, sa mga taong pinadala mo upang kami ay samahan at sila ay samahan. Lord, tulungan mo nga po kami na sa araw-araw maipamuhay namin ang buhay ni Kristo sa sanlibutan ito. Ang buhay ni Kristo na merong pagmamahal, pagkalinga, pag-abot, lalo na sa mga nangangailangan. Patuloy mong buksan ang aming mga kaisipan, aming kamalayan sa aming kapwa, sa kanilang mga pangangailangan, upang hindi kami maging kampante na inaalagaan lamang ang mga sarili. Tulungan mo na lumabas kami sa aming mga sarili, sa aming mga tahanan, sa simbahang ito, sa apat na sulok ng gusaling ito, at talagang ibahagi namin ang aming mga buhay tulad ng pagbahagi ni Kristo sa kanyang buhay sa amin, sa sanlibutan. Panginoon, mahaba pa ang aming lakbayin, subalit hindi kami nag-iisa, at ang presensya mo sa pamamagitan ng banal na Espiritu, alam namin na kasama namin sa araw-araw. Kami ay iyong palakasin, bigyan mo kami ng talino, bigyan mo kami ng kaunawaan, bigyan mo kami ng mabuting puso, mapagmahal na puso para sa aming kapwa. Panginoon, salamat. Salamat sa kapatawaran. Salamat sa kalayaan na meron kami ngayon. Salamat sa pag-asa na siyang tumutulong sa amin na mapagtagumpayan ang bawat krisis ng buhay. Salamat sa kalakasan sa araw-araw. Lahat ng ito, lahat ng mabuti na aming nararanasan sa mundong ito at sa magpakawalang hanggan ay galing lamang sa iyo. Kami lubos na nagpapasalamat, and we look forward, Lord God, to each and every day on how you will continue to work in our lives and how you will help us to really live the life of Jesus and to honor our King in our daily lives. Maraming pong salamat. Hayaan mo pong purihin ka namin sa araw na ito with grateful hearts, with peaceful mind, and with love, with hearts full of love for you and for our brethren. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat, Julie, sa panalangin. Salamat din sa kay Kib, ating chairman, sa pangunguna sa ating mga awitin. And salamat sa inyong lahat for waking up so early, and sa mga naghanda. Alam po natin na yung mga katawan ninyo at inyong mga diwa ay ini-enjoy pa yung kaunting pahinga na meron tayo sa gitna ng napakaraming ginagawa. Habang ang ating spiritual focus din ay nakatuon pa talaga sa itong mga kaganapan ng huling linggo ng Panginoong Jesus dito sa bago ang kanyang kamatayan. Hanggang sa ngayon na ang kanyang resurrection na tinatawag natin, atin ng patuloy na bigyan ng pag-alaala itong kahalagahan ng pangyayari. Bago po tayo magtuloy, nais ko kayong batiin ng isang maligayang Pasko ng pagkabuhay. Tama-tama po. Bakit po Pasko? Si Kuya Bok po ang makakapagpaliwanag.
biro lang po. Mas magaling magpaliwanag si Kuya Bok tungkol sa bagay na iyan. But yeah, blessed, joyous resurrection of the Lord Jesus Christ. Muli po, pwede po ba nating palakpakan ng Panginoong Jesus sa kanyang pagkabuhay ng muli? Napakahalaga po ng itong araw na ito, of course, pagdating sa mga Kristiyano at kahit nga hindi mga Kristiyano, talagang binibigyan ng napakahabang atensyon at napakalaking mga selebrasyon ang Pasko sa December. And it is very important in a sense na doon kumbaga naging effective sa ating bilang mga tao yung incarnation, yung pagiging tao ng Panginoong Jesus. Ngunit yung culmination naman, yung pinaka-peak ng lahat ng mission ng Panginoong Jesus, nangyari noong sa krus ng Kalbaryo. But the resurrection is the testament that everything that Jesus did is accomplished. Meaning, accomplished and approved by the Most High, by the God of the universe, for sending His own Son, upang bigyan ng pag-asa ang mundo. At hindi lang bigyan ng pag-asa, kundi talagang iligtas ito ng may kapangyarihan, kabutihan, at pagmamahal. So sa umagang ito ay pag-uusapan natin, ano pa nga ba? Ang resurrection, yung pagkabuhay muli ng Panginoong Jesus. Paano nga ba natin siya sineselebrate dapat? Gagawin ba natin yung mga paulit-ulit na mga ginagawa, yung mga ritual o yung mga tradisyon? Or simply titingin lang tayo at mag-reflect? Well, I guess makakatulong kung mag-reflect tayo pabalik. Ano ba nga ba ang nangyari noon? Ano nga ba yung na-accomplish ng Panginoong Jesus noon? Or makakatulong din sa atin kung again and again, ulit-ulitin natin yung mga ganitong gawain o yung sa iba pang mga Christian traditions ay marami pang rituals na kasama ang pag-celebrate ng resurrection. But I think the most important thing to remember is to not forget. Is to not forget yung kahalagahan na ito. Kaya, pag inuulit-ulit natin isang bagay, napapaalalahanan tayo. So, I think, makakatulong din yun na ginagawa natin ng paulit-ulit ang mga bagay. But more than that, dapat din nating isipin na kapag binalikan natin ang resurrection at ni-remind tayo sa bawat taon, kung hindi man dapat araw-araw, it is also powerful. We must be reminded na napakamakapangyarihan ng mensahe at ng pangyayari ng mismong pagkabuhay ng muli ng Panginoong Jesus doon sa ating kinabukasan at maging sa ating current events, personal lives these days, mga daily natin na ginagawa. It's very relevant even in the present. Now, napakahalaga po muli ng resurrection, patuloy ko pong ulit-ulitin yan. Bakit po? Kasi ipinangako ito sa atin ng Panginoong Jesus. Hindi lang sa pangyayari na nangyari sa Kanya, kundi pati yung pangyayari na mangyayari sa atin. The resurrection that happened to Jesus is promised that will also happen to us. Yung pagkabuhay ng muli ng Panginoong Jesus, isa sa mga bunga noon ay ang pagkabuhay din nating muli. Kaya nga, bilang Kristiyano, ang kamatayan ay hindi natin tuldok ng ating pagkatao o ng ating buhay. Because it is also promised to us and will be fulfilled kung aabutan man tayo ng buhay, doon sa pagbabalik niya. Kung hindi, doon nga din sa pagbabalik niya lahat, kung buhay man tayo o una-una na sa ating journey in our spirit, in our lives. But in fact, sa New Testament, ito yung isa sa mga pinakamahalagang bunga ng balita ng paghahari ng Panginoong Jesus. Yung resurrection. In fact, Jesus was already mentioning this before pa siya namatay. And even
mentioning not just about his own resurrection, but when he said, I am the resurrection and the life, sabi niya kay Martha, na kahit kayo ay hindi na makakatikim ng kamatayan. Meaning, ng panghabang kamatayan. Panghabang buhay na hindi na matatapos. And Jesus was already promising this even before he died. And we can be surprised kapag inaral natin ang New Testament na sobrang pinapahalaga nito ng Biblia to the point na sa totoo lang, it is even more important, mga kapatid, napakahalaga ng muling pagkabuhay dahil mas binabanggit, mas pinapangako, at mas pinapahalagahan ito kaysa pagpunta natin sa langit pagkatapos nating mamatay. Dahil ang pagpunta sa langit, mga kapatid, at paulit-ulit ko po itong linawin, hindi po yun ang katapusan. Hindi po yun ang final, ang pagpunta sa langit. Hindi po yun yung final destination natin. Sabi ng isang kanta, heaven is our home. I will always beg to say no, because that's not what the Bible says. We must live in the new heaven and the new earth when the whole creation becomes one. The new creation. And this is where we should live. But that will only happen kapag ni-resurrect tayo at maging ang mundong ito ay ni-restore. In the Bible, the resurrection is more important as one of my favorite New Testament scholars says this, the life after death. Ang buhay, pagkatapos ng buhay, pagkatapos mamatay. Kasi pag namatay tayo, ang buhay na kasunod niyan ay sa langit. Pero may buhay pa pagkatapos yan. Kailan yun? Kapag nangyari ang resurrection. Kasi kapag na-resurrect tayo, hindi naman tayo mananatili lang doon sa kung saan tayo napunta. Whatever heaven looks like, at this moment. Kasi pagdating ng panahon, maging yung heaven will also be renewed. That's why in the Revelation, it says, a new heaven and a new earth. So dahil dyan, mga kapatid, sa pagpapahalag, isa sa mga teksto na nagpapahalaga ng muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus at natin ay nandito, mababasa natin sa 1 Corinthians chapter 15 at inaanyayahan ko na po kayong lahat na tumayo. 1 Corinthians chapter 15 verses 50 to 58. 1 Corinthians chapter 15 verses 50 to 58. Sundan nyo lamang po ako kung ano man po ang translation ng meron kayo, but I will be reading from the New American Standard Bible. Ang sabi po dito, now this, my brothers, brothers and sisters, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does the perishable inherit the imperishable. Behold, I am telling you a mystery. We will not all sleep, but we will all be changed in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we will be changed. For this perishable must put on the imperishable, and this mortal must put on immortality. But when this perishable puts on the imperishable, and this mortal puts on immortality, then will come about the saying that is written, death has been swallowed up in victory. Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brothers and sisters, be firm, immovable, always excelling in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Praise be to the God, our Father, and Jesus, His Son, and the Holy Spirit. Makakaupo na po tayo, mga kapatid. So, what we are going to do today, mga kapatid, is to look forward. Of course, it's important to look what happened. And napaka-foundational, pundasyon ng ating pananampalataya, yung nangyaring resurrection ng Panginoong Jesus.
But we have also been discussing that sa mga nakaraan natin na Resurrection Sunday. Now, this year, I want us to look forward. Dito sa sinasabi ni Pablo, I think a few decades already has passed when Jesus has died, resurrected, and then went to be with his Father in heaven. And at this moment, kagaya ng mga nangyayari ngayon, kung nakikita niyo po yung balita tungkol sa nirelease na bagong images ng Earth and ng other planets in the solar system ng Artemis, ng NASA, ang daming nagda-doubt, iba talaga yung totoong picture, bakit iba? Bakit nakabaliktad yung mapa? Bakit daw hindi nakikita yung mga satellites? Bakit daw, kung ano-ano mga doubts, nung nirelease yung images ng NASA, especially yung sa Earth, But it's not always, it's always like that, when something really remarkable happened, there will always be doubters. Even in the midst of that group. Like for example, itong resurrection ng Panginoong Jesus. Even decades after, especially decades after, kahit sa loob ng movement ng Christianity, ay nagkakaroon ng mga doubts. And itong chapter 15, Paul devoted to refute yung mga maling pananaw at katuruan tungkol sa pagkabuhay ng muli ng Panginoong Jesus. At maraming nagsasabi na, hindi naman talaga siya ng buhay ng muli. And more than that, kapag nabuhay siya ng muli, baka hindi naman tayo mabubuhay ng muli. Baka siya lang yun. Kaya kung sususugan niyo po yung chapter 15, ang argument ni Paul ganito, yes, nabuhay ng muli ang Panginoong Jesus. Ang kasunod is, yes, mabubuhay din tayong muli. Siya ang first fruits, tayo ang kasunod. Mauuna muna, the dead will rise, And then itong last na part, itong binasa natin, is yung ang doubt na umiiral dito na nire-refute ni Paul is yung doubt na, sige, kung mabubuhay tayo ng muli, hindi mamamatay lang din tayo ulit. Ano mangyayari? No, there are those kinds of doubts. Of course, that's just one. Pero yan ang isa sa mga major doubts na nire-refute ni Paul. Kaya sabi niya, mga kapatid, hindi ganito. When he was talking about the resurrection, or Jesus was talking about the resurrection, hindi pwedeng ito pa rin yun. Kaya sabi niya, I say this, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Now, this is not to say na wala tayong katawan sa resurrection. Kasi, si Jesus nga yung prototype. Si Jesus nga yung pinaka-perfect natin na talagang example of what resurrection looks like. And Jesus has a flesh and a body. He even has His own wound na pinakita nung siya ay nag-resurrect. But what it means na flesh and blood is yung the material body that we have right now, this kind of flesh and blood na magde-deteriorate lang din. Sabi nga niya sa kasunod, nor does the perishable inherit the imperishable. This perishable body cannot inherit a new world that will not perish. Hindi pwedeng itong same natin na pangangatawan ay magmamana ng mundong hindi magugunaw, ng mundong panghabang buhay. But sabi niya, I tell you, we will not all sleep. Mayroong mga buhay pa sa pagbabalik ng Panginoong Jesus. But we will all be changed in a moment, in the twinkling of an eye. Yung in a moment doon na sinabi ni Paul, yung Greek word noon, ibig sabihin noon, kasi ang hirap i-translate yan kaya nilagay lang dyan ng English translations natin, is in a moment. Pero it's something na hindi mo na pwedeng hatiin. Yung oras na hindi mo na pwedeng i-crop. It's the fastest time possible. Meaning, siguro yung, kaya tama sabi ni Paul, in the twinkling of an eye. Bisaya. Yung ng mata, pag
Kisap mata, Kisap mata ba tama? Yung pag-twinkle ng eye. Napakabilis ton. But literally, kapag binilang mo talaga yung twinkling ng eye, meron pa yan mga milliseconds eh. Pero yung ginamit na word for in a moment, it's a time that cannot be divided. It cannot be cut in half, sabi ng mga dictionary for that word that was used. And mga kapatid, ibig sabihin nun, it is something that only God can do. Itong resurrection na nangyari sa Panginoong Jesus at mangyayari sa atin, it is something that only God can powerfully create, and therefore, mga kapatid, ang resurrection will be miraculous. Miraculous bakit? Kasi there are stories na namatay na yung tao, nare-revive pa. Narinig niyo na po yung mga ganong kwento? Yung clinically declared o medically declared na namatay na. Kasi nag-stop na yung heartbeat and then abuhay pang muli. Nag-pump ulit yung heart ng blood. And we cannot invalidate those stories kasi kahit mga doktor nagkukwento nun. And there are thousands of stories like that throughout history. But saglit lang yun. Saglit lang yun. And not days. Si Jesus was 3 days. Pero ang ipinapangako sa atin is kahit yung mga namatay na nung millennia, nung thousands of years ago, ay mabubuhay. Wala na nga yung mismong mga katawan doon, kahit buto, hindi mo na mahagilap. But that kind of miracle is promised and will happen. Hindi lang yun. Yung mismong ibibigay na katawan ay hindi na masisira. So talagang napaka-milagroso ng resurrection. It is not the kind of yung mag-revive lang yung tao. Also, kapag tinignan mo talaga yung sinabi ni Paul, sabi niya, from perishable to imperishable. So it's a total transformation. From what you have right now, na nasusugatan, na tumatanda yung balat natin, pag nagkakasakit tayo, nag-iiba yung ating pangangatawan, naapektuhan tayo ng mga sakit. So, perishable from that state to imperishable. So it's a total transformation from our current physical body na nagdeteriorate to a glorious physical body that will never fade. No more weakness, no more sickness, and of course, when that happens, no more deaths. Yan ang sinasabi ni Paul sa mga nagdududa na kapag pag nabuhay, nag-resurrect tayo ulit eh. I'm guessing, mga kapatid, that what some of these people have in mind is yung mga nakita na nilang mga pangyayari nung binuhay ng Panginoong Jesus, yung ilang mga tao nung nandito pa siya sa lupa. Remember, He raised Lazarus back to life, yung kapatid ni Mary and ni Martha. And remember, when he died, and He rose again, there were also people who resurrected, kung mababasa niyo yan sa Gospels. And nagpunta pa sila sa cities, to testify of what happened to them and of course to Jesus Christ. So, yun siguro yung mga naglalaro sa isip nila. And of course, decades have passed. Nasa na yung resurrection? Totoo ba talaga? Or kung totoo man, baka ikakamatay lang din natin. But Paul said, hindi. We will be changed in a moment, in a twinkling of an eye. This is something really important to hope for dahil ipinangako ito sa atin
And kung ipinangako sa atin ito, dapat natin itong i-look forward, o ating aabangan, ating ah, magiging bahagi ng pag-asa natin bilang mananampalataya. Hindi lang yung mga kapatid, na bahagi siya ng ating pag-asa. It's also really important sa mga nakikita natin, hindi lang sa sarili nating karanasan nagkakasakit tayo, kundi what we see around us. You know the reason why there is sin? Kasi may kanya-kanya tayong mga kagustuhan to preserve ourselves. Alam niyo po ang unang kasalanan? Naalala niyo po? Yung si Adan at si Eva. Ano po ang sabi ni Eva? Ay, hindi kami kakain dyan kasi, ano sabi? Ano sinabi ni Eva na binaliktad nung ahas? Sabi na ahas, you will not surely die. There lies the self-preservation na ayaw natin mangyari sa atin. We don't want to die. We want to preserve ourselves. We don't want to suffer. And that's why, yun ang nangyayari sa buong mundo. For self-preservation at the expense of other people's lives. That's why sin happens all around us every day. Wars happen, kidnapping, rape, corruption. People wants to preserve their own desires, their selves, themselves, their plans for their own, their wealth, their possession. Ang mabigat na pundasyon ng kasalanan, maliban sa nandun yung temptation, maliban sa nandun yung kakayanan ng tao na nagawa ni Eva na piliin yun at ni Adan na piliin na gumawa ng kasalanan is the fact na gusto ni Adan at ni Eva na i-preserve ang sarili nila. And that goes against doon sa salita ng Diyos na nandyan sila kasama ang Panginoon. Na hindi sila mamamatay. But the enemy twisted that and gave assurance that they will not die by eating this food. And that is what is happening. The fear of death. And so we try to preserve ourselves. And bakit ang resurrection is very relevant? Kasi kung ang isa sa mga pundasyon ng kasalanan na nangyayari, yung kabulukan na nangyayari sa kapaligiran natin, ng kasamaan na nakikita natin at nararanasan natin sa mundong ito, kung isa sa mga pundasyon yan ay ang kamatayan at ang takot sa pagkamatay, then ang pagkabuhay ng muli natin ang solusyon sa takot na yan. Kaya nga, nung mga panahon, nung early Christianity, Christians are really not afraid to die. They declare that Jesus is King, na siya ang naghahari even in the face of authorities who bow down to the king that they know, who bow down to the emperor. And the Christians say, no, Caesar is not Lord. Jesus is Lord. Wala silang takot na ihayag yun. And wala silang takot na protektahan ng kanilang mga kasamahan. Wala silang takot na kapag may mga tao na itinatapon lang ang kanilang mga sanggol na unwanted, kukunin yun ng mga Kristiyano at alagaan, i-adapt nila to save those babies being aborted, babies being thrown away. They're not afraid to save lives, even going against the law to save lives. They're not afraid to help the poor. They were not afraid to help those who were wounded in wars. They were the ones who built hospitals, orphanages, at
At marami pang mga bagay na nakapagbigay ng kabutihan sa mundo, even going against the law. They were not afraid. Why? Kahit napatahin sila, hindi matutuldukan ang buhay nila. That's why it's very relevant, mga kapatid. Not just to have hope na mawawala din to at sabihin natin, this too shall pass, but also so that we ourselves can fight death and what it is causing around us. And I'm getting ahead of myself kasi nandun pa yun sa third point, ano? But mga kapatid, the resurrection that will give us total transformation, yung mula sa nabubulok na katawan hanggang sa wala ng katapusan, it cures the fear that we have, the anxiety that we have, at the sin that is going around us. Ibig sabihin, mga kapatid, itong pagbabago na mangyayari sa atin, na nakita natin sa Panginoong Jesus, at yung mismong pagkabuhay ng muli ng Panginoong Jesus is already victorious enough. No, isang napakalaking tagumpay na nito. At kung magiging totoo din ito sa atin, then it will also be victorious to us in the future, for us in the future. But also, yung mensahe na yan, yung katotohanan niyan na magkakaroon sa atin ng motivation at ng courage at ng bravery sa panahon ngayon, then even sa mga panahon ngayon, resurrection is already a victory. Our resurrection. And that is my next point. The resurrection will lead us to total victory. Sabi ni Paul, imagining yung mangyayari sa verse 54 to 57. Sabi niya, but when this perishable, itong magugunaw, itong masisira, ay magsusuot ng kung anong hindi masisira, put on the imperishable. And itong mortal ay magsusuot ng immortal, ano? Then will come about the saying, he was quoting a statement, sabi niya, death is swallowed up in victory. And sabi niya, O death, where is your victory? Because throughout the history of mankind, ang kamatayan ay parang dakilang bakunawa na lumalamon ng buhay ng tao. Something like a monster that swallows up the lives of people. So, it has a power to erase life at nagtatagumpay siya sa maraming pagkakataon at sa maraming panahon at sa maraming henerasyon. But sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus, doon siya natuldukan. At kapag nangyari ng lahat-lahat ng pinangako sa dulo, sa pagbabalik ng Panginoong Hesus, sabi ni Paul, kapag nangyari yon, yung mismong kamatayan swallowed up in victory. Yung mismong kamatayan nilamon. Yung kamatayan na lumalamon ng buhay, yung mismong kamatayan ay lalamunin ng buhay. Mababaliktad na. Kaya sabi ni Apostol Pablo, o kamatayan, nasa na yung tagumpay? Kamatayan, nasa nang iyong kapangyarihan at tagumpay? The sting of death is sin, and the power of sin is the law, but thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Napakagandang imahinasyon ni Paul, ano? Imahinasyon na may kinalaman sa past, sa present, and sa future of what happened in Jesus' resurrection towards the future resurrection of the believers tayo at kung anong epekto nito sa ngayon na kaya nating sabihin sa kamatayan, wala ka ng kapangyarihan sa akin. Sabi niya sa verse 26, hindi natin to binasa itong verse 26 dahil ito yung konteksto. The last enemy to be destroyed is death. Ang huling kaaway na matatalo o magagapi ay yung kamatayan. Well, because hanggat sa hindi pa nagbabalik ang Panginoong Jesus, yung temporary death will continue to happen.
No, so although the victory was declared 2,000 years ago ng pagkabuhay na muli ng Panginoon Jesus, pero yung full effect nito ay sa kanyang pagbabalik. And in this liminal stage, itong phase na nag-aantay tayo sa kanyang pagbabalik, ano, nandun yung hope, nandun yung anticipation, but also nandun yung looking forward na pagdating ng Panginoong Jesus, death will be no more. The last enemy will to be destroyed is death, sabi ni Apostle Pablo. The fullness of life, when that happens, yung buong buhay, yung panghabang buhay, the fullness of life in all its glory, no? The glorious body that we will have, the glorious world that we will inhabit, the glorious Lord that we will be together with, and death will be no more. Sin is wiped away. When the resurrection happens, kahit yung mga gawa ng kaaway mula pa man noon hanggang ngayon na nagresulta sa kasalanan, kamatayan, pagkasira ng ating mga pangatawan, pagkasira ng mga relationships, pagkasira ng kalikasan, everything will be reversed. Everything will be renewed. And we will have a glorious body in a glorious new heaven and new earth. And nothing and no one will ever oppose that kind of transformation. There will be total freedom and total restoration. All these things, mga kapatid, syempre, nasa future pa. But it also empowers us today. And that's my last point. We look forward to the future with hope. But as we look forward to the future with hope, we let that powerful truth empower us today. Kapag hindi mo alam yung patutunguhan mo, either nangangapa ka pa rin hanggang ngayon, or wala kang pag-asa, or nagmamadali ka. You get anxious because you try to determine what's there. Or, kapag alam mong wala naman ng beyond this, mawawalan ka na ng direction in life. Wala namang patutunguhan ng buhay eh. I don't want this kind of feeling, so I don't have direction in my life. That happens every time, and at the risk of being, of sounding simplistic sa bagay na yon. But many people who are hopeless because they don't see what lies beyond. Or the death that we will experience in this life, yun na yun. Ano? That we will just either not exist anymore, or hindi na talaga natin alam kung ano mangyayari. But that is the very thing that the resurrection is countering, binabaliktad at binibigyan, pinapalitan ng pag-asa. So Paul encourages Christians to be faithful and fruitful. Faithful and fruitful, tapat at mabunga dahil sa resurrection, because the resurrection in the future brought about by the resurrection of Jesus in the past empowers us for the work that we have today. Kaya sabi ni Paul sa verse 58, "Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding," meaning magpatuloy ka, maging matatag ka, maging tapat ka, at mabunga. Abounding in the work of the Lord, knowing that your toil is not in vain in the Lord. This is very opposite sa maraming mga pananaw ng Kristiyano, ng ibang mga Kristiyano na wala na tayong paki sa mundong ito. Ay, mapupunta naman ako sa langit pag namatay. Anong pakialam ko sa nangyayari sa mundo? Basta kami, papunta dun. Have you heard that kind of sentiment? Na wala ka ng paki sa mga nangyayari sa paligid mo. Wala ka ng paki sa kalikasan dahil papunta naman ako ng langit. Wala na akong paki sa aking kapitbahay kasi
Maiiwan naman yan sila. That is not what resurrection is teaching. Sabi ni Paul, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your toil, saan yung toil na yan? Dito sa mundo. And it is not in vain in the Lord. Yung trabaho mo, yung career mo, that is faithful work to the Lord, you're being a mother or a father or a single person who keeps being faithful and loving to your friends, to your people, to your family, to whatever or whoever na na-encounter mo. Your teaching, your ministry, whatever you're faithfully doing for the Lord today, sa trabaho man yan, sa eskwela o sa pamilya o sa komunidad, that is not in vain, sabi ni Paul. Hindi sinasabi ng Biblia, oy, babalik naman ng Panginoon, pupunta naman tayo doon somewhere. Hindi yun sinasabi ng Biblia. We will leave earth, so don't work anymore. We will eventually leave this place, so wala na tayong dapat gawin. That is not what the Bible is teaching. He says that our work in the present is not in vain. Therefore, this is a big encouragement for our work today. The assurance, yung kasiguraduhan, yung katiyakan ng ating katagumpayan sa kinabukasan ay sapat dapat na dahilan. Sapat na ating purpose. It gives us purpose na magsumikap, na magsipag sa mga panahon na to, sa paglilingkod sa Panginoong Jesus. At of course, when I say sa paglilingkod sa Panginoong Jesus, hindi lang ito yung nasa loob ng BCFC na paglilingkod ha. Nilinaw ko naman kanina what it is. It involves your career, your family, and whatever ministry that you have for the Lord in your lives. In this world. Ang resurrection, mga kapatid, especially yan dapat ang sentro ng ating hope, hindi yung pagpunta sa langit. And I always want to remind that because that is what the Bible is teaching. Our hope is the resurrection, not just heaven. Not just heaven. Of course, there is heaven, but that's not the end goal. Resurrection is the end goal. The new heaven and new earth is the end goal. And our work today is not in vain. Itong ating pananampalataya na ganito, hindi dapat nagbibigay sa atin ng katamaran. It shouldn't lead us to become complacent or become escapist. Yung gusto na lang natin takasan ito, we look forward to leave this world behind thinking that nothing we do here is significant. Ay, magugunaw din naman ang mundo, bakit pa ako magtatanim ng mga halaman? Bakit ko pa ito itatapon itong basura na to sa tamang basurahan? And I could not, hindi ko mapigilan ang sarili ko nitong nakaraan. Kasama ko si Kara, naglalakad kami doon sa lugar namin. And I saw this woman, may dala-dala siyang plastic ng soft drinks. Actually, may laman pa ng soft drinks, hindi pa niya naubos. So nakasunod kami sa kanya while walking, and then one time, nung huminto siya bigla, napahinto din kami kasi nasa likod niya kami. Yung pala, nakita na niya yung butas nung kanal. May cover yun yung manhole, pero may butas lang. Pinasok niya doon yung tira niyang soft drinks na may plastic. Ano nakakagigil doon? Nung ginagawa niya yun, yung tapat na bahay ay may basurahan. Yung pagyuko niya, nandyan yung basurahan. Tinatapon niya yung basura sa imbornal. And to think na yun nakakagigil. Na magtapon ng basura sa kanal mismo kahit sa pagyuko na nandyan yung basurahan. Dahil paglakad lang niya ng konti, bahay niya na pala yung kasunod na bahay. At sa tapat ng bahay niya, mayroon din siyang basurahan. Ano mararamdaman niyo kung ikaw? Ako? Para nakapagbitaw ako ng salita na ayoko sana marinig ng anak ko eh. Pero I also want her to understand how foolish that action was. To not care for the environment. And as a woman na nasa nanay na edad, nanay, alam ko nanay yun kasi nakikita ko yung palagi, daanan ko yung pag tumatakbo ako eh.
for other kids to follow her, for the next generation to follow that kind of attitude, for Christians to live that way, to not care for the environment, to not care for the people and the next generation, because aalis naman tayo, mamamatay din naman tayo at mapupunta tayo sa langit at wala na tayong paki sa mundong ito. That's not what the Bible is teaching. Yan ang nilalabanan ni Paul, kaya tinatapik niya ang balikat ng mga nagsisipag. Sabi niya, your labor is not in vain. Kapatid, maglingkod ka pa sa komunidad, mag-serve ka pa sa iyong mga kapatiran, paglingkuran mo pa ang iyong mga kapitbahay. Love, care, have mercy, forgive, fight for justice. Work hard sa iyong trabaho to provide for your family. Because your labor is not in vain. The Lord Jesus resurrected, and we will all be resurrected someday. And this world will also be restored. And we will live here in the new heaven and the new earth. So for now, always be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your work is not in vain. Yan ang sabi ni Paul. The Bible never said, magpakatamad ka. Do not care for this world. The Bible never said that. In fact, there are many passages that will encourage you to work hard, to care for this world, to care for each other, to care for your parents, to care for your children, to care for your neighbors, to care for the community, for this planet, for this nation, and for other nations especially. The poor, the widow, the oppressed, the immigrants in the midst of us. That's what the Lord wants us to do while we wait. But many people in the world, even Christians, do the opposite things right now. To not care for the poor, to not care for the immigrants, to not care for the world, to not care for the children who are dying in the middle of wars, to not care for the people who are lost, to not care for our neighbors, to not care for the children and the next generations, to not care for the rest of the creation, to throw trash everywhere, to kill animals, to cut trees, to cage whatever we see na hindi tao. Minsan, tao ang kinikage. So that's basically the opposite of what the resurrection should motivate us to. And I want us all to be challenged by this message, not by my message, but the Bible that we're reading right now. After a long sa bunga ng iyong pananampalataya. Dahil hindi ito mapupunta sa wala. Our future is certain, so we will not waste today. Sabi ng isa sa mga book na binasa ko, ni N.T. Wright, The Resurrection of the Son of God, despite the discontinuity between the present mode of corruptible physicality and the future world of non-corruptible physicality, there is an underlying continuity between present bodily life and future bodily life. And this gives meaning and direction to present Christian living. Hindi man natin ma-pinpoint exactly what happens, dahil pagdating ng Panginoong Hesus, yung transformation will be instant. Lahat ng sakit mawawala. Lahat ng desires natin na naliligaw. Lahat ng iniisip natin na masama. Lahat na nakikita natin sa paligid na nasisira at nabubulok in the twinkling of an eye. But at the same time, the Bible also encourages us to continue on working, serving, making changes in the world that we have. Hindi necessarily big time na world, kundi even the world that you have.
in the four corners of your house, the world that you have with your wife or with your husband, the world that you have with your kids, to make changes through the grace of God. So there's this teaching. The Bible is teaching us to love, to care, to work for justice and peace and truth. And those things are supposed to be done here in this world. Hindi to praktisan ang mundong ito. Dito tayo tinatawag na maging tapat. Dito tayo tinatawag na umibig. Ang mundong ito ay hindi target practice lang. Ang mundong ito, ang ating pamumuhayan sa ngayon at sa pagbabalik ng Panginoon Jesus na babaguhin niyang lahat, maging ang langit, maging ang lupa. Doon, mas lalong magiging makabuluhan ang lahat ng ating pinaggagawa sa ngayon. At sa ngayon, meron din itong kabuluhan. Sabi ni Apostol Pablo, our labor is not in vain. Now, sa bawat December, alam niyo naman na po ito, na kapag December, umuwi kami ng summer. Now, I'm not talking about yung recent namin na trip, itong December, dahil hindi maganda yung experience namin pagdating sa Matnog. But whenever we travel back to our hometown sa summer, during summer, lagi kami nagmamadali. Kagaya nung December. Lagi mong gustong habulin ang panahon, hindi lang dahil sa sayang ang panahon, kundi dahil pag umabot ka sa Matnog, tas nandun na lahat ng mga main characters, kagaya namin, joke. Lahat ng mga nag-uuwian mula sa probinsya, papunta ng Bicol, papunta ng Samar, papunta ng Leyte, magkaiba po ang Samar at Leyte, papunta ng Sorsogon, tapos na pala yung Sorsogon, Bicol na pala, ng Surigao, at ng iba't iba pang lugar ng Mindanao. Lahat yun, nandun ang choke point sa Matnog, Sorsogon. Ewan ko ba bakit hanggang ngayon, after so many decades, problema pa rin yung Matnog, Sorsogon. Ano ba kasi ginagawa ng mga leaders ng Sorsogon? Joke. Yun pa rin ang problema. Ang lagi kong question, don't we deserve, the people of the Philippines, hindi lang yung Luzon, kung kami din, Visayas and Mindanao, don't we deserve a nice trip going back to our hometown? And yeah, dahil sa kalagayan na yan, lagi kami nagmamadali. Kasi kung hindi, mag-aantay ka ng kalahating araw, isang araw, 2 araw, 3 araw. Yan, mababawas sa'yo sa bakasyon na pinaghirapan mo sa buong taon. Kaya magmamadali kami. Dahil ang hirap sumakay ng Roro. At December yan. Pag tinaon pa yan ng bagyo, bawas na naman ang araw mo. So that's how hard it is. At ang hirap na magmamadali ka. Dahil ang mahal din naman ng airfare. Mahal din naman mag-travel talaga. So wala kang choice. Kahit na mag-bus ka pa, stranded ka pa rin. So, lagi kang magmamadali. Kung ikaw ang magdadrive, kagaya ko, 14 to 18 hours sa pagdadrive o sometimes 20 hours, parang kasalanan ng umidlip. Dahil nakasalalay sa'yo yung pagdating mo, hindi lang ng kaligtasan, kundi ng kabilisan. Yan yung pressure eh. Mamimili ka between the two. Pero of course, mangingibabaw yung kaligtasan. Pero lagi, there's that knowing feeling, that knowing, that haunting at the back of your mind na parang, uy, dapat makarating ka na sa Matnog. At
At dahil walang katiyakan kung ano mangyayari sa Matnog, lagi kami nagmamadali. Kahit gaano pa yung kalubak yung lugar ng Quezon at northern part ng Bicol. Kahit gaano pa yung kaboring ang mga long and winding roads, magmamadali kami. Hindi kami masyadong pagpapahinga. Kakain kami nakatayo sa loob ng sasakyan or sa labas. Hindi kami masyadong makakapag-sightseeing kahit gusto namin tumingin ng Mayon Volcano at kung ano-ano pa. Dahil lagi kami magmamadali. Parang everything else doesn't matter. We can't appreciate whatever we pass by. Anong place yan, hindi namin ma-appreciate yan. Hindi kami makakapag-usap masyado sa mga tao or mga kasalamuha. You can't really enjoy the trip. Sa totoo lang, especially sa akin na nagda-drive. Because you always want just to get there. Why? Because you don't know what's happening there. You don't know what lies beyond. Kung makakasakay ka ba, kung makakarating ka ba doon sa aming probinsya before magpasko. At lalong-lalo na ako, na mag-speak din ako doon minsan sa simbang umaga, na dapat 23 or 24 makakarating na ako doon. So, lahi kang magmamadali. So, it's so stressful. Life is so anxious when there is no hope of what lies beyond. I'm no longer talking about yung biyahe namin sa Matnog. Hindi ba ganyan yung buhay kapag hindi mo alam kung kasiguraduhan? You don't enjoy what's here anymore. You disregard the view. You disregard the people. You just want to go there kasi gusto mo na matiyak kung ano nandun. Gusto mo na mangyari, gusto mo na makatawid. You don't care what's happening around you. But there was one time na nakapag-book kami ng online ticket sa Fastcat. Isa sa mga option na barko. And that only happened once. And never na mangyayari yun kasi kinancel na nila. But when it happened na nakapag-book kami ng Fastcat, at ito yung time na dapat nandun kami, at tiyak na makakasakay kami ng barko. So we left early. And yung biyahe na yun was the most unstressful trip that I had. Sa buhay ko bilang nagta-travel ng Samar, Manila, Samar since 2000. So, ilang years na yun. Both as a passenger ng bus. Na minsan naranasan ko mag-travel ng 15 hours na nakatayo mula Cubao hanggang Sorsogon. Hanggang sa natuto na ako mag-drive at ako na nag-drive mula Metro Manila to Sorsogon. That was the most unstressful but at the same time enjoyable na travel. Dumaan kami ng Mayon for the first time. Natulog pa kami sa cottage habang nakikita namin ng Mayon at hindi na naman nakita dahil medyo maulap ng panahon na yun. Pero it was very enjoyable. There was time to eat nang hindi ka nagmamadali. Ma-appreciate mo yung kahit McDo lang na kinain namin. Okay lang kahit maubos yung baon namin na adobo at chicken palagi. Dahil makakapasyal naman kami, nakikita namin yung mga view. Hindi ka rin pagod. Pwede magpahinga. Pwede mong gawing meaningful yung buong biyahe. Kahit wala ka pa doon. Kasi tiyak na pagdating doon, papakita mo lang yung online ticket mo. Ganun din dapat ang buhay Kristiyano, mga kapatid. Knowing that there is resurrection, knowing that what lies ahead is secure, knowing that when we die, if ever we die before the Lord comes, it will happen. We will rise again in the twinkling of an eye. No more death, no more sickness, no more sin. Death is swallowed up in victory. If that is true, and if you believe that as a Christian, you should believe that as a Christian, then make
this journey enjoyable, meaningful, but most of all, sabi ni Apostol Pablo, be steadfast, be immovable, always abounding in the work, knowing na yung biyahe na to, lahat ng mga kasabay mo, lahat ng mga gagawin mo dito sa lupa, lahat ng makakasalamuha mo, lahat ng career na gagawin mo, lahat ng mga kaibigan at iba pang mga relationships na may encounter mo, how you raise your child, how you work hard kahit sa katiting na mapapala mo na sweldo, how you love your wife, how you love your husband, how you love your neighbor, how you work hard even in your studies. Sabi ni Paul, kapatid, your labor is not in vain because your future is secured. So work hard here, be fruitful, be faithful, because this life has meaning. And the other that's coming, it will be more meaningful. But the life here that you have and the life that is coming are not separate things. Mga kapatid, kung mabubuhay tayo ng muli, then ang mundong ito na babaguhin at magiging bago muli ay mahalaga rin. Ang buhay na pinapamuhay mo ngayon at ang mga pinaggagawa natin dito sa lupa, lahat yan makabuluhan. Find meaning in that. If you're hopeless, look to the Lord, look to the resurrection, find meaning in His kingdom. Align your work in His purposes. Align your values sa pamilya mo, sa kaharian ng Diyos. And look forward to the future with hope. Be fruitful. Be faithful. Let us pray. Lord, salamat po sa inyong pagkilos sa aming kalagitnaan sa umagang ito. Salamat po dahil kahit ang inyong pagkabuhay ng muli noon pa man ay nananatiling totoo, makapangyarihan, hindi lamang, Panginoon, sa kinabukasan namin, kundi sa mismong mga araw na ito. Lord, continue to empower us, continue to provide your grace so that we will indeed be faithful and fruitful in this life. This we pray in the name of